Oh, mga kabunyog, mga kababayan, ah, matibay ang kumpiyansa ni Secretary of Justice Boying Rimulya na madidismiss na ang kaso niya sa ombudsman. Ah, yung sinampa nila Amy Marcos kasi ito yung ginagamit na sangkalan ng mga kontra sa kanya sa Judicial and Bar Council para i-disqualify siya kasi mayroon daw siyang pending case sa ombudsman. Pero sabi ni Boying Rimulya, madidismiss na yan kasi mayroong kaso sa Supreme Court yung pag-aresto kay Duterte. Ano yun na yun eh. Ah, yun na yun dapat yun na dapat yung sinusulong. Kaya yung ripe for dismissal o hinog na daw for dismissal yung sa ombudsman. Ha? Okay. Ang alam naman natin na si Boying Rimulya may kasong kinakaharap sa ombudsman. Actually, hindi lang siya yan. Sila General Nicolas Torre, si dating PNP Chief Marbil, si yung ambassador, sila Canilaw. Sila, mga kinasuhan sila ni Amy Marcos. Hmm? 'Di ba nagsagawa ng hearing yung committee ni Amy, yung Senate Committee on Foreign Relations. Nung nagkaroon ng hearing yung committee ni Amy, syempre ang findings noon, irregular o illegal, unconstitutional ang ginawa nila Rimulya, nila Boying. Kasi ano daw ito? Hindi daw ginalang ang due process at ang Bill of Rights, ano yung rights ni Duterte. Dapat daw hindi kaagad-agad tinon over sa ICC. O yun ang dahil doon irregular yung ginawa, rang grave misconduct, nag-file ng reklamo si Amy Marcos sa ombudsman. Nag-iimbestiga ngayon ng ombudsman sa ginawa na yun nila nila Rimulya. Pero syempre alam naman natin, ginawa lang naman ni Rimulya yung order sa kanya. Ginawa lang naman just following orders. Kung ano yung order ng gobyerno, ng administrasyon na pinagtatrabahuhan niya bilang miyembro ng gabinete, syempre gagawin niya. Alam nga namang hindi niya sundin yon. At syempre, naniniwala siyang wala namang irregular sa order na yon. Yun ang paniniwala nila. So gagawin nila yan. Kaya ano rin, talagang harassment lang naman yung ginawa ni Amy. Kaya lang may epekto sa application ni Rimulya sa pagka ombudsman napapalit kay Martires. Isa siya sa 17 applicants eh. Ngayon, ang issue kasi, wala ka dapat pending case sa ombudsman. Ay mayroon nga naman siyang pending case, itong reklamo nga ni Amy. Pero sabi ni Boying Rimulya, madidismiss na yan, ripe for dismissal na yung kaso niya sa ombudsman. Kasi sabi niya, mayroong kaso sa Supreme Court tungkol din dyan sa pag-aresto kay Duterte. Totoo naman, maalala natin, pagka-aresto kay Duterte, kaagad-agad, nung mismong araw na yon, yung mga abogado ni Duterte, sila Torion, sila Vic Rodriguez, sila Lambino, pumunta kaagad sa Korte Suprema, nag-file ng petition. Actually, TRO pa nga sana yung ina-apply nila. Ibig sabihin, wag paalisin yung eroplano. Temporary restraining order. Kaya lang hindi nila napigilan. Pero petition yon para questionin yung pag-aresto kay Duterte. Wala pang resolution. Hindi pa yan nire-resolve ng Korte Suprema. Nakapending pa. So tama naman yung argumento ni Boying Rimulya. Ang dapat na mag-declare kung illegal yung ginawa nila, yung Korte Suprema, kasi may petition na doon. Dahil may petition na doon na nakapending, itong final nila Amy sa ombudsman ay dapat i-dismiss. Right for dismissal yan. Kasi paano, kung sabihin ng Korte Suprema na walang irregular sa ginawa nila, sabihin ng Korte Suprema, regular, valid, constitutional yung ginawa ng nila Rimulya, walang irregular doon. Paano kung sa ombudsman, ang findings ng ombudsman tuloy ang pagkaso kay Rimulya, magkakaroon ngayon ng conflict. Kaya kumbaga, dahil may nakapending na sa Korte Suprema, hintayin na muna yon. I-dismiss na muna itong kaso sa ombudsman. Pwedeng yun yung rason na sinasabi ni Rimulya, which is may point naman. May point naman. Tsaka kahit pa may finding sa Korte Suprema na irregular yung ginawa nila, ang depensa pa rin doon, ginawa mo yon, wala pa naman paglilinaw na mali yung ganon. Kumbaga ikaw, ginawa mo yung pag-aresto na yun kay Duterte at pag-turnover sa ICC, wala pa namang president. Wala pang president. Wala pang ano pa lang yon, first impression. Ibig sabihin, unang kaso yon na ganon.
Sa susunod siguro kay Bato, kung mayroon ng ruling ang Korte Suprema na mali pala yung ginawa na yun, hindi mo na pwedeng gawin kay Bato yun. Pero yung kay Duterte, yun yung tinatawag na doctrine of operative fact eh. Doctrine of operative fact. Yung ginawa mo, nag-rely ka pa sa paniniwala mo ng mga batas, interpretasyon mo ng batas bilang Secretary of Justice. Kung mali pala yung interpretation mo, hindi ka naman pwedeng kasuhan sa maling interpretation mo maliban kung malisyoso yung interpretation mo. Kaya anyway, may punto itong si Rimulya na posible naman talagang madismiss na yan sa ombudsman niya. Pag na-dismiss na yan sa ombudsman, wala nang hadlang sa kanya. Baka siya na yung magiging ombudsman talaga. Hindi natin alam. Pero ang ombudsman kasi ang pipili niya presidente. Baka naman talaga ang gusto talaga ni PBBM ang maging ombudsman si Rimulya. Kaya lang siyempre maraming humaharang tulad nitong nila Amy Marcos. Sila Amy Marcos ang humaharang diyan kay Rimulya. Kampo ng Duterte ang humaharang diyan kasi kapag naging ombudsman yan, mahirapan sila kay Rimulya. Doon pa lang sa investigasyon ni Amy, sinasagot-sagot na ni Rimulya si Amy, hindi nagpapatina. Ano yun eh. Kaya ito, tingin natin, may basihan itong pagsabi ni Rimulya na posibleng madismiss na sa ombudsman ang kaso niya. At pag na-dismiss yan, wala nang hadlang doon sa kanyang hindi na siya madi-disqualify. Kasi yun ang ginagamit na sangkalan para ma-disqualify siya na may pending case siya sa ombudsman. Okay? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.